sorties dahil daw po sa nangyaring arrest na po kay Pangulo. Sir, do you still think it is to your advantage na kayo po ay kinakampanya at manok ng administrasyon during this time? Kayo daw po muna, ako. Kung advantage na ating mga candidates ay alin ang una sasagutin ko, yung AIC or yung... Sige sir, kay Sen. Muna sir. Paalam po ba siya, hindi na siya sasama? Kasi sabi niya naiilang na daw siya sumama sir sa mga sorties after the arrest. Wala naman siya sinabi, but if that is her stand, then we would respect her stand, no? So mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya tungkol dito sa alyansa. But formally, she has not informed me, but if that is her official statement, then I would take it as it is. No? Pangalawa, kung ano po yung advantage ng pagiging alyansa. May advantage kasi alam naman natin na may 3 years pa si President Bongbong Marcos. No? At katulad na ng ginawa niya dito, pinuntahan niya yung mga proyekto niyang napakahalaga, yung CALAX. No? And alam naman natin, hindi naman dyan nagtatapos yung mga proyekto. So marami pang proyekto in the pipeline. So para matuloy itong mga napakagandang proyekto ito, napakahalaga na supported by yung legislative agenda niya ay masuportahan ng mga kasama nating senador. No? Kung titignan ng ating mga kababayan yung bagay na yan sa ganitong perspektibo, maniniwala sila na talagang importante na suportahan ng alyansa. At ito ang sinasabi natin paulit-ulit kahit sa speeches ni Presidente, talagang makikita. Ang tingnan na lang natin, katulad ng sinabi ni Abby Binay last time, huwag natin tingnan kung pro-Marcos o pro-Duterte. Tingnan natin yung individual qualifications ng bawat kandidato. Nasisiguro ko, pag pinagkumpara yung individual qualifications ng kandidato, talaga makikita na mas qualified po yung mga kandidato ng alyansa. So pag pinagsama natin yung qualifications ng kandidato ng alyansa at yung magandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin mas mapapabilis ang development sa ating bansa. No? At makikita natin, tuwing pupunta kami sa isang rally at pupunta siya dito, ano ba yung common doon sa lahat ng rallies na yun? Ang common doon sa lahat ng rallies na yun is katulad dito, aside from the CALAX, ay pinupuntahan niya lagi yung Regional Development Council. No? Napakahalaga ng Regional Development Council meeting dahil dito dapat nagsisimula yung pinopropose na budget na ipinapasok sa National Expenditure Program. At pag sinabing budget, pag maganda ang pagkabalangkas ng budget, ibig sabihin efficient ang gastos ng pera ng gobyerno para mas mabilis matanggap ng ating mga kababayan yung mga serbisyo at yung mga proyekto.